Life with Mommy Joy. So after how many months, ngayon nga lang ulit ako makakapag-vlog. Medyo nag-focus kasi ako sa pagiging TikTok affiliate ko kasi naman kahit papaano meron tayong kinikita doon. And for today's ganap nga ay magluluto nga tayo ng kinamatisang manok. Hindi nga muna pumasok ngayong araw ang aming daddy, gawa nga ng masama ang kanyang pakiramdam. Kaya naman heto at paglulutuan nga natin siya ng kinamatisang manok. Yung nga ay nananawa na sa pagkain ng mga tinolang manok, mga ganyang recipe, pwede nyo nga itong gawin. Nag-prepare na nga lang ako dito ng mga gagamitin kong sangkap sa pagluluto. Syempre, dahil kinamatisan nga ito, meron tayo ditong kamatis, pechay at sayote. At meron nga rin tayo ditong sili na green, sibuyas, bawang at syempre ang manok. At habang naghihiwa nga ako dito ng bawang, lumabas nga ako muna saglit dahil may dumating nga akong parcel. After 3 days nga, ay dumating na din itong in-order ko sa TikTok shop. Dito na nga ako dumaan sa taas papunta sa office ni Daddy. Ito nga si Kuya Rider, isuki ko na nga sa pagdi-deliver. Ngayon nga lang ulit ako nakakita ng liwanag ng araw at talaga namang napakasarap sa pakiramdam. Kung nagtataka kayo kung bakit, i-explain ko sa next vlog ko. By the way, eto nga pala yung in-order ko na wooden 3-shaped coffee mugs drying cups. Expectation ko talaga dito ay mataas siya at madami-dami nga akong mailalagay na mugs. Pero eto nga yung reality, super cute at feeling ko ilang piraso lang ng coffee mugs ang mailalagay ko. Pero bumawi naman siya sa quality ha. Mukhang matibay at makapal na klase ng kahoy ang ginamit. Ilalagay ko to sa baba ng aking yellow basket at links kung gusto niyo din. Sa pag-assemble naman neto, madali lang. Feeling ko yung maliliit lang talaga na coffee mug ang kakasya dito. Pero dahil malalaking coffee mug nga lang ang meron ako dito, kaya eto pinagtiyagaan ko na lang. Maganda din naman siya tingnan at napakamura lang naman neto. Anyway, balik na nga tayo sa pagluluto natin dahil baka magising na nga si Daddy Beans. Sa pagluluto naman ng kinamatisang manok ay madali lang. Una, magigisa muna tayo ng sibuyas at bawang. Sunod, ilagay na natin ang ating manok. Palalabasin ko lang muna nga ang mantika nito bago natin ilagay ang ating mga kamatis. Naman, halu-haluin lang natin hanggang sa maluto at madurog ang mga kamatis. Lagyan na din natin ng mga pampalasa tulad ng bacon, magic sarap at paminta. At sunod naman, lagyan naman natin ng tubig na sakto lang para mapalambot ang ating mga manok. Takpan nga lang natin siya hanggang sa kumulo at after 30 minutes nga ay malambot na ang ating mga manok. Pwede na din natin ilagay ang mga sayote. Takpan lang ulit din natin hanggang sa kumulo at lumambot na ang ating mga sayote. Maya-maya nga ay dumating na din ang kahapon ko pang hinihintay na delivery ng tubig. At dahil masama nga ang pakiramdam ng daddy namin at bawal din nga ako magbuhat ng mabibigat at ilalagay ko na lang nga muna ito dito sa baba. Medyo nahihirapan nga ako kasi wala akong patungan ng tubig. Inalis ko kasi yung luma namin pinagpapatungan ng induction, sira na din kasi at tinitira na ng mga ipis. So ang gagawin ko na lang nga ngayon ay maglalagay na lang ako ng tubig sa mga lagayan para ilalagay ko na lang sa rep para malamig yung tubig. Mga ilang minuto lang nga ang lumipas ay malambot na din nga ang ating mga sayote. Mabilis lang din kasi itong maluto dahil maliliit nga lang ang aking pagkakahiwa. Sinunod ko na nga ding ilagay ang mga pechay at isinabay ko na din itong sili. Papakuluan ko nga lang ito saglit at pwede na natin itong kainin. At dahil natutulog pa nga ang aming Daddy Beans, inuna ko nga munang pakainin itong aking mga bulili. Para pagising nga ng daddy hindi na sila mangungulit. Mahirap kasi magkasakit tapos may makukulit pang mga bulilit na kukulit sa'yo. At habang kumakain nga kami, tinawagan ko nga muna ang aking nanay na nasa Mindoro. Masaya yan kasi kinukuha na ng mga biyahera ang kanyang mga kalakal na abukado. Sabi ko nga sa kanya, pinakuha na niya agad. Ako hindi pa niya napapadalhan. Oo na nga ni. At magpapadala na nga daw siya ng abukado, sasamahan pa nga daw niya ng maraming luya. Hapon na nga na nagising ang aming daddy at tapos na nga yan kumain. Aalis na nga muna ako saglit at pupunta muna nga ako sa kabilang bahay. Cherries, walang ganun yan dito. Pupunta nga ako sa laundry kasi maglalaba nga ako ng mga basahan. Lulubusin ko na nga muna habang may nagbabantay pa sa aking mga dalawang bulilit. Kita nyo naman, nasa basement nga kami at banda nga doon ang laundry area ng building. Nako, may nagtataka diyan bakit nasa basement kami. Yes po, almost 1 year na kami dito, nananahimik lang. So, eto na nga. Actually, accommodation po ito ng daddy namin dito sa company. At dahil sa mahal siya ng mga boss niya, kaya eto, nakasama niya kami dito. Maikling kwento para ma-share ko naman sa inyo kasi alam ko nagtataka din kayo lalo na nga yung mga kakilala namin dyan. So, year 2024 nga around November at nasa Capiz kami ng mga panahon na yan, ilumuwas nga kami ng Manila. Walang kasiguraduhan, in short, tiwala kay God kasi alam naman namin na hindi niya kami pababayaan. Alam naman natin na mahirap dito sa Manila, lahat dito maglalabas ka ng pera at wala kami nun. That time, nakikitira lang kami, palipat-lipat ng bahay hanggang sa eto, natanggap siya dito sa company. Grabe no, prayers is so powerful. Kapag binigay mo lahat kay God, lahat ng tiwala, lahat yan magbubunga. Noong una, si daddy lang talaga ang nandito, sa barracks ang room niya that time at kami naman ng mga bata nasa probinsya. Almost 5 months din kami ng mga bata doon. Umuwi si daddy every time na namimiss niya kami. Kung napapanood nga ninyo ang mga latest vlogs ko, makikita ninyo doon ang buhay na meron kami noon. Then one day, pagbalik namin dito sa Manila ng mga bata, ang plano talaga namin ni daddy habang nakikitira kami sa ate ko, ay maghahanap na rin kami ng mauupahang bahay. Pero
katulad nga ng sinabi ko na may mga plano tayo na hindi natutupad dahil mas may magandang plano nga na ibibigay sa atin si God. Araw, dinala kami ni Daddy dito hanggang sa hindi na nga kami nakaalis. At eto yung buhay na meron kami ngayon. Tumagal din kami ng almost 2 months sa barracks at bago nga kami nakalipat dito sa malaking kwarto. Dati daw itong CCTV room at ito nga yung pangalawa naming tahanan na ngayon nga ay unti-unti kong pinapaganda at iniingatan. Galing ni God, no? Pag lahat ng problema at tiwala mo, ibinigay mo lahat kay God, sobrang ganda ng resulta. Kung dati nagbabayad kami ng bahay, tubig at kuryente, ngayon lahat yan libre. Kaya yung opportunity na binibigay sa amin ngayon, mas lalo kong pinapahalagahan at iniingatan. At sa mga taong nakakasama namin dito sa company, sobrang thank you sa inyong lahat. Mahaba pa ang kwento ng buhay namin, kaya kung interesado ka, follow mo tong page na to, ikukwento ko sa'yo. Dali na nga ni! Thank you! Bukas ulit!